Hallelujah. Thank you, Lord. Muli po, sa gabi pong ito, patuloy po nating bigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian, karangalan ng atin pong Diyos na buhay. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. All the glory, honor, and praise belong to you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Panginoon, sa kabila po ng kaguluhan na meron po sa amin pong paligid, sa amin pong bansa, sa aming pamilya, sa aming isipan, sa aming mga puso, ngayong gabing ito, nais po naming manatili sa iyong presensya. Nais po naming muling magpahinga. I-restore mo ang aming mga kalakasan. I-restore mo, Panginoon, hallelujah, ang amin pong mga espiritu. Nais po namin, Lord, ngayong gabing ito ay muli kang maranasan sa amin pong mga buhay. Punuin mo ang bawat isa na nagnanais na maranasan ka, Panginoon. Continue, Lord, to touch the hearts of these people. Lord, encounter them. Encounter them, Lord. Lord, nakikita mo po ang tunay na laman ng aming mga puso. Kitang-kita mo, wala po kaming maitatago, wala po kaming maikukubli sa iyo, Panginoon. Kitang-kita mo po ang lahat ng tumatakbo sa aming mga isipan. Ang tunay na laman ng puso namin, Panginoon. At nawa po, walang maging ibang motibo ito, Panginoon, ngayong gabi. Walang ibang pangalan, Panginoon, na makita at maluklok sa pusong ito, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord, allow us to encounter you tonight, to know more of you. To know more of you, God. To feel you. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng mga taong nanonood po ngayon. Sometimes, ikaw po ay kumikilos sa mga ordinaryong mga araw lamang, Panginoon. Sa ordinaryong mga pagkakataon, hindi po namin kailangan, Lord, ng malaking event or conference or seminars. Tonight, alam ko po na may mga tao kang muling katatagpuin. May mga tao kang muling pagpapalain. May mga tao kang muling pupuspusin. Kung ang amin pong mga puso ay bukas sa iyo, kung ang amin pong mga puso, Panginoon, walang ibang hinahangad kundi ikaw, at kung tama ang aming mga puso, dadaloy ang anointing mo, Lord God. So I pray in the name of Jesus, sa lahat ng mga tao na naglalagay ng mga prayer request po nila, sa live comment po na ito, whoever they are, Lord, according to their faith, let it be done to them, O God. At Panginoon, alam po namin na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may gawa ng langit at lupa at kayang-kaya mong abutin ang akin pong mga kapatid, Panginoon. Hallelujah. Kaya mo silang pagalingin. Kaya mo silang bigyan ng kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat po at sa amin pong pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, not just knowledge, but also wisdom, para po mai-apply po namin lahat ng mga matututunan po namin, Panginoon. Itanim mo ang bawat salita mo sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso, at ito po ay lalago, ito ay yayabong at hindi mananakaw ng kaaway, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Thank you, God. Tinataas ko din po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga babae at lalaki, Lord God, na nanonood po ngayon. Hallelujah, na may mga sakit at karamdaman. Panginoon, gumawa po kayo ng himala. Kanina po, nung nagsisimula kami dito, meron ka na pong sinagot na panalangin. Kanina po ay nakatanggap siya ng magandang balita na siya po ay meron ng trabaho. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatid ko na naghahanap ng trabaho ngayon, Panginoon. Dalangin ko, ipagkaloob mo, Panginoon, yung God-given job para po sa kanila. Hallelujah. Patuloy mong
paligayahin at lubusin ng kagalakan po ng kanilang mga puso, Panginoon. At gamitin mo sila bilang asin at ilaw, Panginoon, sa mga lugar na pagdadalahan mo sa kanila, Panginoon. Ito man po ay sa trabaho, sa workplaces, o ito man po ay sa eskwelahan, sa campus, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na maitaas lamang po ang iyong pangalan, Panginoon. Ang lahat po ng mga nanghihina ay iyong palakasin. Ang lahat ng mga dumadaan sa matinding anxiety, depression, ay bigyan mo ng kapayapaan sa gabing ito, Panginoon. As we meditate your word, Panginoon, let the windows and floodgates of heaven be open, Lord, and pour out your power, presence, and your anointing, O God. Maraming salamat po sa katagumpayan ng evening devotion po na ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga OFWs na nanonood sa nasaan mang bansa sila naroroon. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga government officials. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga tao na may maling motibo, na hindi inuuna ang kapakanan ng taong bayan, na hindi sinusulong ang agenda mo, Panginoon, sa bansang ito. Expose them, Lord. Expose them, Lord, in the name of Jesus. At patuloy kang mag-raise up ng mga tamang tao, Panginoon, na may banal na takot sa iyo, hindi magko-compromise, tatayo, Panginoon, sa tama, may integridad, Panginoon, at hindi mabibili ang prinsipyo. In Jesus' name. God bless the Philippines, O God. God bless all the government officials. Mula po sa presidente hanggang sa mga pinakamababang posisyon sa amin pong gobyerno, Panginoon. Maraming salamat po dahil sa kabila ng lahat ng kaguluhang ito, meron pa rin po kayong dakilang plano. Panginoon, sa gabing ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy mo kaming punuin, turuan, itama, at pagpalain. Panginoon, binabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos na buhay. Praise God. Thank you, Lord. Muli po, magandang gabi po, at mainit po namin kayong tinatanggap dito po sa atin pong evening devotion. Welcome po sa Heart to Heart Community, at kung kayo man po ay may mga prayer request, pakilagay lamang po sa live comment, and make sure po na kumpleto po ang pangalan ng mga tao na nais nyo pong ipag-pray. Yan, para po hindi po yung username nyo ang ipag-pray, kundi po yung tunay na pangalan nyo. At para hindi rin po mahirapan ng atin pong mga intercessors. At kung gusto nyo po, mga kapatid, na yan, sige po, yung may mga nagre-request po ng kanta, mga kapatid, sa mga susunod na araw po. Kasi po, by conviction po ang mga pinaplay nating mga songs. Pero pag may time tayo, ipa-play po natin yan. Okay? So mga kapatid, kung gusto niyo pong mag-join ng atin pong life group, kung gusto niyo pong mag-join ng atin pong community, mag-message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Yan, message lamang po kayo. Okay? At welcome po sa lahat po. Hi sa lahat ng mga tribe leaders at mga tribe members po natin. Good evening po sa inyo. Yan. So, message po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Yan. Praise God po. Sa darating po na Friday ay magkakaroon po tayo ng worship and testimony night. And if you want to share your testimony, dapat po ay nakapasok po kayo sa mga tribe. So, ano lang po, mga kapatid, si Ate Candy na po at si Ate Charisse ang bahala po na magbigay sa inyo ng tamang tribe group. So, message nyo lang po sila. Okay? So, God bless you po, Doremi fam. God bless you po, Ate Charlotte at Yenza. Okay? So, again, kung maglalagay kayo ng mga prayer request, make sure na may pangalan po. Okay? So, God bless everyone. So, welcome po natin lahat ng mga first-timers po natin. Sino po dito ang sa kauna-unahang pagkakataon ay nanonood po ng live stream po na ito? Pwede po bang pakilagay po ang me at kung saang lugar po kayo nanonood? Type me at kung saang lugar po kayo nanonood. Yan. So, welcome po. Hello everyone. Welcome sa lahat ng ating po mga first-timers. Si Camille from Pasay. Si Lin from Iloilo, si Nick, hello, Concon from Taiwan,
from Taiwan, si April from Palawan, Nyla from Nueva Vizcaya, Happy from Manila, Jen from Cebu. Hello po sa inyo. JM from Abu Dhabi, UAE. Yan, welcome po. A from UAE, Joanna from Quezon City, Joey from Nai Cavite, Dens from Masbate City, Bads from Taiwan, Mai from Cavite, M from Jensen, Archie from Australia, Paul Calma from Bicol, Yael, hello po sa inyo. God bless you po. Sa inyong misis, pakaingatan po kayo ng Lord. Si Nicole from Pampanga, Anna from Taguig, hello po. Mary Vic from Muntinlupa, Anthony from Kuwait, Glory Molina from Macau ba yan? Macau. It's Kevs from Palawan, Malu from Dubai, Violi, God bless you po Ate Violi. Second day ni Mianso from Isabela, Joshua from Cavite, Helen from Romblon, Lady from Cavite, Meral from Baseco, Anna from Singapore, Melvin, hello po sa inyo. Praise God. Yan. So Maria from Cavite, Kuwait, Maribel from Baliwag, Bulacan, Danica from Bamban, Tarlac, Mabe from UAE, Abu Dhabi, Mike from Singapore, Devi Dasi Pamitan. Yan po. Meron pa ba? Jella from Taiwan. Yan. At sa lahat ng sa bawat isa, Angelita from Pangasinan. Welcome po. Sige po, i-welcome natin lahat ng mga first-timers. Palakpakan po natin si Lord. Yan. God bless you all po at nawa po ay maging makabuluhan ang inyo pong panonood sa atin pong live stream, sa atin pong evening devotion ngayong gabing ito. Welcome po mga kapatid. Welcome po sa Heart to Heart community. Sige po mga ka-Heart to Heart, let us all welcome our first-timers. Welcome, welcome, welcome. We are glad that you are here mga kapatid. Hello po, the Jack family from UAE. God bless you po. Yan. Kahit nasa ang lugar po kayo, ay pwede po kayong tumambay, mag-join. Amen. Sama-sama tayong mag-grow, magpalago sa ating relasyon sa ating Panginoon. And let us all be blessed. May we all be blessed po sa mga words na mapapakinggan po natin sa atin pong devotion. So, meron po tayong evening devotion at morning devotion po. Umaga at gabi, sama-sama tayo na nag-aaral ng kanyang mga salita. At ngayong gabing ito, mga kapatid, ay meron na naman tayong bagong pag-aaralan kasi po every night ang atin pong series is all about parables or mga talinghaga po ni Jesus. So again, kung nais nyo po na mag-join ng community, message lang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Yan, praise God. At kung may mga prayer request kayo, ilagay nyo po ang pangalan ng inyo pong pinagpe-pray. Amen. So, kamusta po ang inyo pong Wednesday, ang inyo pong Miyerkules? Ako ngayong araw na ito ay medyo nagpe-prepare na po ako sa paghahanda ng Cornerstone Santa Maria dito po sa amin. May mga kinakausap na po. Yan, yung venue, yung mga tao. Praise God, we are now coordinating. So, syempre po, sa kabila ng lahat ng mga kabisihan po na yan, syempre hindi pwedeng mawala ang atin pong devotion. Kaya isama niyo po sa panalangin, mga kapatid, ang pagsisimula po natin ng Cornerstone dito po sa Santa Maria, Bulacan. Praise God. At nawa po ay makasama niyo po ang church na ito, mga kapatid, sa inyo rin po, no, sa inyo pong espiritual na paglago. Kung wala pa kayong church na inaatinan. Yan. Yeah, sakit sa katawan, but it's part of growing. Amen. Okay po, mga kapatid. So, ngayon po ay another day, another night, another parable na atin pong pag-aaralan. At syempre po, meron muna akong tanong sa inyo, mga kapatid. Okay? Ako po from Cornerstone Community Church. Okay, so ngayong gabing ito, my question is, okay, ito, makinig kayo. Nangyari na ba sa inyo or meron na bang sitwasyon na kung saan wala na kayong ibang choice kundi humingi ng tulong sa iba? Yan. So, naging ano ka na ba? Parang you are very desperate to ask for help. Yan. So, nangyari na ba yan sa buhay mo?
Have you ever been in a situation where you had no choice but to ask for help? Sometimes, ang tingin natin sa ating mga sarili, malakas tayo, kaya natin, pero may mga times na hindi na natin kaya. Kaya tayo po ay humingi ng tulong sa iba. Okay. So, meron. Like for example, naubusan ka ng pera sa wallet mo. Diba? Your wallet was empty, or maybe your family was going through a crisis, or maybe you felt lost and didn't know what to do. Naubusan ka ng MGAS. Yan. So, may mga pagkakataon, diba, na wala tayong choice kundi humingi ng tulong sa iba. So, here's another question. When was the last time you prayed with boldness instead of hesitation? May mga times ba sa buhay mo na imbes na magduda ka sa kayang gawin ng Panginoon, pinanalangin mo pa rin kahit parang imposible? Kahit parang imposible. But still you prayed with boldness na, Lord, mangyayari to. When was the last time? Kailan yung huling pagkakataon na binuhos mo ang lahat sa pananalangin mo? You prayed with boldness without hesitation. Kanina, praise God. Amen. May mga bold prayers po kasi tayo no? Naalala ko lang kanina may nagpatotoo, sabi niya. Sino dito 'yon? Yung sabi niya, meron akong prayer, answered prayer. Sabi niya, I got a job. Sabi niya kanina. Maaga siya dito Sabi niya, I got a job. Praise God. Yan. Kagabi, yes po. Yan, si Sam Briones. Yun, di ba? Si Sam Briones ay nakatanggap ng kanyang answered prayer. Praise God. At alam ko po na bunga talaga ng panalangin ng mga bagay na natatanggap natin mula sa Diyos. Amen. At marami mga pagkakataon sa buhay natin, humingi na tayo ng tulong sa iba. At higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Diyos, nanalangin tayo with boldness, hindi tayo nag-hesitate, at hindi naman tayo binigo ng Panginoon. And tonight, ganyan din po ang pag-aaralan po natin. The parables of Jesus, stories that change lives. And for tonight's parable, we will be talking about the parable of the friend. Tama ba? The parable of the friend at midnight. Okay, so ito, pag-aaralan po natin. Jesus tells the story of a man who receives unexpected visitors at midnight. So ngayon, babasahin ko po itong Luke chapter 11, verses 5 to 13. Luke chapter 5, verses 11 to 13. Sa Tagalog ko po babasahin. Makinig po kayong maigi. Yeah, praise God, di ba? Alam niyo, natutuwa po ako kapag meron kayong pinagpe-pray, yung pastor, pa-pray po ako nito, and then suddenly, bigla-bigla, nangyayari siya. Okay, bago ko basahin to, I will just pray. Okay, I will just pray. Kino-convict lang ako ng Holy Spirit to pray for you guys. Hallelujah. Panginoon, may mga panalangin po kami na very urgent. May mga panalangin po kami ngayon, dala-dala namin ngayong gabi na kailangan na po namin agad-agaran, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, I pray in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, ang mga taong nananalangin na ito, Panginoon, na kailangan na po nila ng katugunan ng panalangin iyon, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tinataas ko silang lahat sa inyo. Panginoon, na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang aming pong pananampalataya, Panginoon, ay nag-uumapaw sa gabing ito na kaya mong gumawa ng mga imposible at gawing posible sapagkat walang mahirap sa iyo. Panginoon, sa lahat ng mga taong nanonood na may agaran, Panginoon, agarang pangangailangan, I don't know what it is, healing, financial breakthrough, o kung ano man ito, Panginoon, Lord,
kayang-kaya mong ibigay sa amin. Kagaya po ng sinabi ko at prayer namin kagabi, kaya mong pabilisin ang oras at panahon. So right now, God, I pray, hasten the time, Lord God, na ipagkakaloob mo ang mga answered prayers na ito sa akin pong mga kapatid, Lord God, na nanonood po ngayon. Yung pananampalataya po nila talagang binibigay nila sa inyo, Panginoon. So I pray, God, let it be done. Hallelujah. Let their prayers be answered right now. Right now, in the name of Jesus, we command, hallelujah, your angels to deliver the packages of blessings, O God, sa akin pong mga kapatid, Panginoon, na nakasubaybay sa gabing ito. I-deliver mo, Panginoon, ang mga pagpapala. I-deliver mo ang himala na kailangan po ng aking mga kapatid, Panginoon. Especially yung urgent, Lord God, ang kanyang hinihingi sa inyo. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. For you are the God of suddenlies. Bigla ang dadating sa amin, Panginoon, ng mga pagpapalang ito. We have this expectation that tonight, you will do something great and miraculous, Panginoon. Salamat, Lord. We are so excited. Hindi ko alam kung ngayong gabi, habang nagde-devotion kami, may matatanggap kaming good news, Panginoon. But I am very excited and we have this expectant heart, Lord God. Kumilos ka, gumawa ka ng himala, Panginoon. Glorify your name, Lord God, as we have our meditation of your word tonight. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all, mga kapatid. Tanggapin po natin yung agarang answered prayer po na yan. Amen in Jesus' name. Thank you, Lord. It's just a sudden conviction na ipag-pray. Agaran. Thank you, Lord. So, I don't know kung kayo yon, yung may mga urgent prayer requests. Basta magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang magda-doubt, okay? Ang kalaban po ng faith ay pagda-doubt, pagdududa. Kaya huwag kang mag-doubt, huwag kang matakot, okay? So, may matatanggap ka ngayon na packages of blessings, tanggapin mo lang by faith, okay? Tanggapin mo lang by faith. Activate your faith right now, okay? Activate. Yeah, God bless you po, sa lahat ng mga kasamahan po natin na nasa Jensen at sa Mindanao na until now ay may mga aftershocks pa ng lindol. Ingatan po kayong lahat ng Panginoon. Thank you, Lord. Okay, so Luke chapter 11 verses 5 to 13. Yeah, ako din excited ako. Kahit ako kiniklaim ko yan, Lord. Ngayong gabing to, in Jesus' name. Ngayong gabi habang nagde-devotion tayo. Okay. So, Luke chapter 11, verses 5 to 13. Listen. Okay, Lord. Ito na. Pakinggan nyo maigi. Relate. I mean, tamang-tama itong parable na ito sa pinag-pray natin kanina. Naalala ko lang bigla. Okay, listen. Excited na naman ako no? Pag na-excite ako talaga naman. Okay, Luke 11, verses 5 to 13. Listen. Starting verse 5. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang may kaibigan at pupuntahan siya sa hating gabi at sasabihin sa kanya, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Ito ay sapagkat siya ay kaibigan ko na sa kanyang paglalakbay ay dumating sa akin, wala akong maihain sa kanya. Siya na nasa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong gambalain. Nakapinid na ang pinto at kami ng aking mga anak ay natutulog na. Hindi na ako makakabangon upang magbigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, bagamat siya ay babangon at magbibigay sa kanya dahil siya ay kaibigan niya. Siya ay babangon at ibibigay sa kanya
ang anumang kailangan niya. Ito ay dahil sa kanyang pamimilit. Sinasabi ko sa inyo, verse 9, humingi kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Nakikinig ba kayo? Humingi kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makasusumpong kayo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Ang naghahanap ay nakasusumpong at ang kumakatok ay pagbubuksan. Verse 11, sinong ama sa inyo ang magbibigay ng bato sa anak na humihingi ng tinapay? Kung humingi ng isda, ang ibibigay ba niya sa kanya ay ahas sa halip na isda? Kapag siya ay humingi ng itlog, bibigyan ba niya siya ng isang alakdan? Kayo na masasama ay marunong magbigay ng mga mabuting kaloob sa inyong mga anak. Kung ginawa niyo ito, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na kanyang ibibigay ang banal na Espiritu na humihingi sa kanya. Purihin ang pagkabasa ng buhay, banal at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God! Amen! Tamang-tama sa paghingi natin kanina ng agarang pagpapala ng Diyos. Sinasabi dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makasusumpong, kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sinagot na ng Panginoon, sapagkat tayo ay humingi, kaya tayo ay bibigyan. Amen? Kaya ang tanong ko siguro sa inyo ngayong gabing ito, handa ka na bang tumanggap? Yan siguro ang pinakamagandang tanong. Handa ka na bang tumanggap? Amen! Amen! Thank you, Lord, in advance. Amen! That's faith. Naalala ko po yung kwento ng isang bata na doon sa kanila pong lugar, sa isang community ay meron pong tagtuyot. At sa tagtuyot na yun ay apektado ang kanilang hanap buhay. At sila po ay nananalangin sa Diyos, Panginoon, magpaulan po kayo. Magpadala po kayo ng ulan sa lugar na ito. Ang kanilang pananampalataya, sinabi nila, Panginoon, bukas na bukas din ay pauulanin mo sa amin. That is their faith. Kinabukasan, nagpulong-pulong ang mga tao sa loob ng kanilang simbahan. At meron pong isang bata na nangibabaw ang kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil siya lamang ang nagdala ng payong sa kanilang lahat. That is faith. Naniniwala ka na kahit hindi mo pa nakikita, ay mangyayari na. Handa ka na bang tumanggap? Dahil ikaw ay nananampalataya na ibibigayan sa iyo ng Panginoon. Ibibigayan sa iyo ng Panginoon. Amen. Praise God. Excited na ba kayo, mga kapatid? Ako very excited na. Para sa akin din yun di ba? Para sa ating lahat yung mga pine-prepare na kahandang pagpapala ng Panginoon. So, yeah. Dito po, makikita natin ng isang lalaki na sabihin na natin embarrassing yung ginawa niya. Imagine niyo po yun. Madaling araw or hating gabi, kumakatok siya doon sa pintuan ng kanyang kaibigan. Maaaring tulog na ang kaibigan niya, nakalak na ang pintuan, ang kanyang mga anak ay nakahiga na rin. Pwede po na ang sagot ng lalaking natutulog ay no. No. Tulog na kami. At yun din yung sinasabi ng
mga talata. Sinabi dito, "Wag mo kaming gambalain." Sabi niya, "Wag mo akong gambalain. Nakapinid na ang pinto at kami ng aking mga anak natutulog na. Hindi na ako babangon upang magbigay sa iyo." Pero dahil sa pagpupumilit ng lalaking ito, he kept on asking, ay pinagbuksan din at ibinigay ang kagustuhan at hinihingi ng lalaking iyon. Jesus was not teaching us that God is unwilling to answer. Ang tinuturo ng Panginoon dito, persistent, bold faith honors God. If you have that persistent and bold faith, you can move the hands of God. If you are persistent, if you are bold in your faith, it honors the Lord, mga kapatid. And it moved the hands of God. Kapag nakita ng Diyos kung nagrabe ang pananampalataya mo sa Kanya, kikilo siya. Parang isang ama na kapag natutuwa ang ama sa ginagawa ng anak, di ba po? O sige anak, anong gusto mo? Anak, anong magpapasaya sa'yo? Kapag nakita ng Diyos, sometimes the greatest prayers are the ones we refuse to stop praying. Yung mga bagay na hindi mo sinusuko. Yung mga panalangin mo na kahit sinasabi ng sitwasyon, itigil mo na, tama na yan, walang mangyayari, pero ikaw tuloy ka pa rin sa pananalangin. The greatest prayers are the ones we refuse to stop praying. Ipagpatuloy mo lang iiyak sa Diyos. Ipagpatuloy mo lang ilaban sa panalangin. Dahil yung panalangin mo na iyan ay bahalang araw, one day, in God's perfect time, it shall come to pass. It shall come to pass. Amen. Kaya huwag kang humintong manalangin. Okay? Amen. Tuloy mo lang. Kagaya po nung nung topic natin kahapon. What if your breakthrough is just one prayer away? Malay nyo, bukas na pala, bibigay sa'yo ng Lord. Huminto ka pa ngayon. Huwag kang huminto. So point number 1 here in this parable, number 1, God welcomes bold prayers. God welcomes bold prayers. Amen. I receive now. That's faith. Amen. Dapat ganyan tayo. Tinatanggap na natin ngayon pa lang. Diba? Yeah, God bless you pa, Maribel. God bless you. Alam nyo, iba yung nai-impart na kapayapaan sa atin dito sa devotion natin. Hindi lang naman siguro ako makapag-a-attest, no? Iba yung nagagawang nai-impart na faith. Alam mo yun? Siguro yung parang kanina wala ka pang pag-asa, ganyan, parang mangyayari pa ba itong pinapanalangin ko? Pero ngayon, tinatanggap mo na, di ba? Parang mangyayari pa ba yung pinagpe-pray ko na yun? Pero ngayon, Lord, I receive it! Di ba? I believe! I receive! Amen! That's faith! And thank you, Lord, for using this platform to impart that, no, sa lahat ng mga viewers and listeners po natin. Amen. Kaya ikaw, tanggapin mo. God welcomes bold prayers. Sabi ni Miss Anna, super malungkot ako tonight, then napakinggan ko itong God's Word of God from you. Praise God po, di ba? Papasok kayo ditong malungkot, papasok kayo ditong may pinagdadaanan, papasok kayo ditong mabigat, pero paglabas nyo, you are at peace. May kapayapaan, may kapahingahan, may kagaanan. Tingnan nyo, ito na nga, di ba? Sabi ni Miss Chel, nakita niyo yung ni Miss Chel? Past answered prayer. May advice letter na po ako from division namin. Palakpakan natin si Lord.
Praise God! God is good! Kailan mo na-receive yun? Kanina umaga pa ba yan, Michelle? Grabe naman ang blessing ng Lord. Grabe! Michelle, kailan ka nagsimulang manood dito, Michelle? Yes po, araw-araw po tayo nagde-devotion. Opo, Pastor, kanina po. Kailan ka nagsimulang manood dito at kailan ka nagsimulang magpa-pray ng ganyan? Praise God po sa lahat ng mga intercessors natin. God is so good. Kita niyo po ang ginagawa ng Lord? Kita niyo po ang mga answered prayers? Okay. Last year ka pa nanonood dito. So, matagal nang pinagpe-pray. And praise God po. Tinugon na po ng Lord ngayong araw na ito for the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Tingnan niyo po yun. Kayo po pala yung miss. Okay. Kaya pala. Diba po? Diba? Teka lang. Nakaka-inspire, diba? Nakaka-inspire na parang kanina, that's our prayer na agad-agarang ibigay ng Lord, and makikita niyo po yung mga testimony nila na grabe, tinutugon ng Diyos. Ang sarap sa pakiramdam, no, na hindi naman tayo yung nakatanggap ng answered prayer, pero ang sarap sa pakiramdam dahil nakikita mong ginagawa ng Panginoon sa iba at naniniwala ka na kaya ring gawin ng Diyos sa buhay mo yun. Diba? Kaya ring gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw, magtiwala ka palalo. Persistent, bold faith dapat. Ibibigay din ng Panginoon yan. Sige, ngayon, sabihin mo sa Panginoon ang mga bold prayers mo. Alam niyo po ba na hindi na o-offend ang Panginoon sa mga big request mo? Sa mga big prayer request mo? Hindi siya na o-offend doon. Actually, gusto niya yon. Bakit? Kasi kapag nangyari yung mga big request mo, yung mga imposible na parang grabe, parang ang lalaki ng mga bagay na hiningi mo sa Panginoon, kapag nangyari yun, mapapatunayan mo na hindi dahil sa'yo kaya nangyari. Nangyari yun dahil sinamahan ka ng Diyos. Kaya humingi ka ng mga dakilang mga bagay sa Panginoon. Mga big request, sige nga po, bibigyan ko kayo ng panahon. I will give you time, maybe a minute, just to pray. Sige. I will give you time. Sabihin mo sa Lord yung mga, hindi mga request lang ha. Gusto ko, big request ang sabihin mo sa Panginoon. Sige ngayon. I will give you time to personally pray to God and offer Him your big prayer requests. Go ahead. In Jesus' name, amen. Amen and
napapangiti ako sa mga panalangin iyon na naiisip ko. Grabe, ang lalaki. Talaga namang mga dakilang mga bagay. Sabi ko, kapag nangyari yon, Lord, pangalan mo lang talaga ang maitataas. Praise God. Grabe, di ba? Answered prayer kapag nangyari yon. Naku talaga. In Jesus' name, I declare, Lord, yes and amen. Sige nga, lagay nyo nga dyan, yes and amen. Okay, i-declare natin, lahat ng mga inisip nating mga big prayer requests, sabihin natin, yes and amen. Hallelujah! Praise God. Thank you, Lord. Excited ako. Alam nyo po, madi-display ang kaluwalhatian ng Panginoon. And I'm very excited to all of you, viewers, listeners. Yes and amen. Kinikilabutan ako sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. And I would like all our intercessors po na mas lalong maging mapagbantay tayo sa prayers. Tomorrow po is Thursday. I would like to magkaroon tayo ng training ulit sa lahat ng mga intercessors. At gusto ko po mga kapatid na kung meron kayong heart to pray, nandiyan ba si Ate Fel? Ate Fel, are you here? Ate Fel, pakipin si Ate Fel, pakipin siya. Ayan. Kung gusto niyo mag-join as intercessor, if you want to be trained mga kapatid, i-message niyo po si Ate Fel. Okay? We will train you, mga kapatid. We will train you. Okay, para po mas maraming mga nagpe-pray. Pakipin po si Ate Fel yan, yung nag-yes po. Ayan. So, i-message nyo po siya para po maka-join kayo as part of our intercessors. Okay? Sa kanya, go, go, go! Sa ngayon, Ate Fel, ilan na ang intercessors natin na nagpe-pray 24/7? Alam nyo ba na may nagpe-pray sa inyo 24/7? Diba? So, tara, join kayo. Itong nangyayari sa atin ngayon sa community ay bunga ng panalangin. Okay? Kayo ang mamimili kung anong oras nyo gustong mag-pray. So, right now po, we have 49 intercessors who are praying for you, brothers and sisters. So, kung gusto nyo matrain, okay, go. Message Ate Fel. So, ilalagay niya po kayo sa group chat at magkakaroon tayo ng training bukas, Ate Fel, no? Sige po, iset natin tomorrow, Ate Fel, para po ulit natin. Makamusta natin ang mga intercessors natin. Praise God. More intercessors to come. Mas maraming nagpe-pray. Mas maganda po yan, mas powerful. So God welcomes bold prayers. Bold prayers, mga kapatid. Sabi po dito, the man didn't knock because he was confident in himself. He knocked because he knew where the answer was. Kumatok siya hindi dahil sa kalagayan niya o dahil confident siya na pagbubuksan siya. Kumatok siya dahil alam niya na yung sagot nandoon sa loob. Ngayong gabi, alam natin, ang sagot sa lahat ng mga tanong natin nasa Panginoon. Christ is the answer. Amen. Many Christians hesitate to pray boldly because they feel unworthy. At alam ko, nararanasan nating lahat yan. Minsan iniisip natin, karapat-dapat pa ako? Am I worthy to pray bold prayer? Ang dami kong mga kasalanang nagagawa. Hindi ako karapat-dapat. But prayer has never been based on our worthiness. Tandaan mo ito. Ang panalangin ay hindi nakabase kung ikaw ay karapat-dapat. Ang pananalangin natin ay nakabase kung sino ang Diyos. At siya ay mabuti. At siya ay tumutugon at sumasagot ng ating mga panalangin. It has always been based on God's goodness. You pray because God is good. You pray because you know Christ is the only answer. That's why you pray. Kaya ka nananalangin. At sa pananalangin po natin, we don't need to impress God.
Hindi mo kailangang i-impress ng Lord ng mga mabubulaklak mong mga pananalita, magagandang mga wordings mo, magandang prayer mo. No! Dahil ang tinitingnan ng Panginoon kapag tayo ay nananalangin, ang laman ng ating mga puso. We are all unworthy at the end of the day. We are all unworthy, but God is worthy. You just simply need to come to Him. Lapit ka lang. Yung iba dito nahihiya na, nakakahiya, hindi ako dapat manood dito sa ganito, di ba? Parang, naku po, masusunog ako. May mga ganun ba? May mga ganun mga tao, di ba? Masusunog ako kapag pumasok ako sa church. Naku po, hindi ako dapat dito. Ganyan. May mga taong ganun mag-isip. Kasi binabase nila, di ba? Binabase nila sa, sa sitwasyon nila eh. Sa kondisyon ng puso nila, ng buhay nila. So, lalapit lang ako sa Panginoon kapag okay ako. Lalapit lang ako sa Panginoon kapag mabuti akong tao, kapag maganda yung mga nagagawa ko. Pero kapag hindi ako lalapit sa Kanya. Hindi. Mali yun. Lalapit ka sa Panginoon kasi mabuti siya. Kahit hindi ka mabuti. Lalapit ka sa Diyos kahit hindi ka tapat kasi alam mong tapat siya. Amen. Thank you, Lord. Okay? You simply need to come to Him. Kasi kung ang basihan ay kung karapat-dapat tayo, naku po. Sa palagay niyo ba papasa tayo sa standard ng Diyos? Kung ang pagbabasihan ay kung karapat-dapat tayo, baka walang makalapit sa Diyos. Kasi lahat tayo kulang. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit, mga kapatid. Kasi ang tinitingnan ng Ama ay ang katuwiran na binigay sa atin ni Jesus. Salamat may Jesus na nabuhay, na napako sa krus, sinakripisyo, tinanggap natin, kaya tayo nakakalapit sa Ama. Kaya tayo merong relasyon sa Panginoon. Without Jesus, alam niyo po, wala pong kapatawaran sa mga kasalanan. Without Jesus, there is no salvation. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Pasalamat tayo sa Kanya. Faith is not pretending you don't have needs. Ang pananampalataya daw po ay hindi pagpapanggap na wala ka ng kailangan. Faith is bringing every need to the one who can meet them. That is faith. Ang faith, hindi ibig sabihin wala ka ng kailangan. Ang faith, dinadala mo yung kailangan mo doon sa nag-iisang Diyos na alam mo na makapagbibigay sa'yo ng mga kailangan mo, ng mga hinihingi mo. Big prayers reveal a big view of God. Kaya tayo may big prayer request because we know and we have faith that we have a big God. Amen. Big, yun yung una na big. Big prayers reveal a big view of God. Naniniwala kang malaki ang Diyos eh. Diba? You have a big God. Past, I'm confused po. Kasi every time I watch, I feel so sad po. Di ko po alam kung bakit. Maybe it's a matter of your heart. No? So you check your heart. You assess your heart. Ano yung root cause? Siyempre may dahilan yan kung bakit ka nalulungkot. Diba? So you pray, ipakita sa'yo ng Lord the reason, the root cause why you are sad. Amen. So point number 2. Persistence builds our faith. Persistence builds our faith. Sometimes God changes us while we're waiting for the answer. Binabago tayo ng Panginoon habang naghihintay tayo ng kasagutan. Alam niyo yung ginawa ng kaibigan na ito? Patuloy lang siyang kumatok. Diba? Katok lang siya. Knock, 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 knock. Hindi dahil na-enjoy niya yung paghihintay,
Pero dahil naniniwala siya, napagbubuksan siya. And sometimes waiting po ay hindi pa laging masaya ang paghihintay. Minsan may mga tao nang sumuko sa paghihintay. May mga tao nang nawala ang pag-asa sa paghihintay. May mga tao nang nawala ang relasyon sa Diyos sa paghihintay. Napagod ng maghintay. Pero itong lalaking ito, patuloy siyang kumatok. Dahil naniniwala siya na pagbubuksan siya. Pagbubuksan siya. Ngayong gabing ito, sa lahat ng mga kumakatok po sa pintuan ng langit, maniwala ka na pagbubuksan ka. Maniwala ka na bubukas ang pintuan at durungawan ng kalangitan upang ibuhos sa iyo ang mayamang pagpapala ng Diyos. Many times, maraming mga panahon, sabi ni Kal-El, Pastor, ang dami ko pong tanong kay Lord since I was young until now, but no answer. Nagbabasa ka ba ng salita niya? Nakikinig ka ba sa tinig niya? Baka nandiyan na yung sagot. Hindi lang natin nabubuksan pa. Many times, God doesn't immediately answer because He's doing a deeper work in us. God bless you, Sir Sam. Ito po, maraming beses or maraming pagkakataon sa buhay po natin, hindi pa sinasagot ng Diyos yung panalangin mo. Bakit? Kasi meron pa siyang inaayos. Kasi meron pa siyang ginagawa, deeper work in you. That's why. Kaya hindi pa nangyayari. So waiting teaches patience. Ang paghihintay po, tinuturuan tayo na magkaroon po ng pasensya. Ang paghihintay, dinedevelop nito yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ang paghihintay po, mas pinapatatag at pinapalakas ang dependence natin sa Diyos. Maghintay ka. Sometimes the greatest miracle is not what God gives you, it's who you become while you are waiting. Big words ito Tingnan niyo po. Sometimes the greatest miracle is not what God gives you. May mga gusto ka pero hindi binibigay ng Diyos. Baka hindi yung miracle mo. Baka ang miracle mo, yung ikaw. It's who you become while you are waiting. Not the things, not the blessings na ibibigay sa'yo. Ang greatest miracle mo pala, yung ikaw na binago ng Diyos. Yung ikaw na natutong magtiwala. Ikaw pala yung greatest miracle, di mo alam. Yung sarili ko pala yung greatest miracle na hinahanap ko. Ang tagal-tagal mong naghihintay, ikaw pala yung binabago ng Diyos. Ikaw pala. Hindi pala yung mga bagay na gusto mo. Hindi pala yung mga hinihintay mo yung greatest miracle, kundi ikaw. Ikaw. It's who you become. Grabe, no? Ate Casey, grabe, no? Sa lahat pala ng mga pinagdaanan mo sa buhay, sa lahat pala ng mga kabigatang yon, ang greatest miracle pala ng Lord, ayan na. Buhay na buhay. Ikaw. Ikaw. Sabi mo, grabe, ang tagal kong naghihintay ng himala mo, Panginoon. Ako pala yon. Ako pala yung matagal ko nang hinihintay.
Nakita mo na ba yung sarili mo kung paano ka binago ng Diyos? Nakita mo ba yung buhay mo ngayon na ginagamit ka na ng Diyos? Hindi ka ba masaya dyan? Hindi ka ba nagpapasalamat sa Panginoon? Ikaw pala yung matagal mo nang hinahanap. Ikaw pala yung matagal mo nang hinihintay. Ikaw pala yung dakilang himala ng Diyos. Kung paano kanya binago. Diba? Praise God. Prayer doesn't just move the hand of God. It shapes the heart of the believer. So while you're waiting for the answer, God is preparing your heart. I love it. Kung paano niya ako tinuruan magtiwala ng lubos sa Kanya. Tama. Diba? Kung paano niya tayo tinuruan, kung paano niya tayo niligtas. Amen. While you're waiting for the answer, God is preparing your heart. Well, yun a while. Habang naghihintay ka ng sagot, unti-unting inihahanda ng Diyos ang puso mo. God bless you po, Kako Modori. God bless you po. Nawa ipalayain po kayo ng Panginoon. God bless you siya sa iyong PNLE board exam. Waiting to answer is worth it. Grabe, naiyak ako, super nakakaya. Grabe, sir, bago sa buhay ko. Thank you, Lord. God is preparing me. And while we are waiting, God is transforming us. God is changing us. God bless you, Ace. Thank you, Lord. Parang gusto ko ulit patutugin yung grace mamaya. No? Patutugin natin yung grace mamaya. Yeah, God bless you po, Maribel. And number 3, God always gives what is best. Hala, nakakaiyak naman yun at Ate Casey. Ang ganda nung sinabi ni Ate Casey, thank you, Lord, for saving me. No. Thank you, Lord, for saving me. Natouch naman ako doon. Ilang beses na tayo niligtas ng Panginoon, di ba? Ilang beses na tayong niligtas ng Diyos. And yeah, ang sarap sabihin noon, thank you, Lord, for saving me. Sarap sabihin nun. Thank you, Lord, for saving me. Hallelujah. Hello po kay Marisa Rana. God bless you po. Grabe, no? Thank you, Lord. Sabi ni Hazel May Razon, habang nakikinig ako sa iyo, hindi ko na mamamalaya, nagdadasal na ako, umiiyak na ako. Salamat, Lord. Salamat sa mga buhay na binago ng Diyos. Salamat sa mga taong dinala ng Panginoon dito at ngayon nakikita natin kung paano sila kinakatagpo ng Panginoon. Grabe po, no? Tingnan niyo po yun. Hindi nila namamalaya, nagpe-pray na sila, umiiyak na sila. That's the work of the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. Kinakausap niya tayo. Nililigtas niya tayo. Amen. Amen. Bakit ganun, Pastor? Sobra ka, sabi ni Ronan. Ano po to? Conviction po ng Lord. No, ang daming kino-convict ng Lord ngayon. Marami po siyang mga kinakausap ngayon. Grabe, no?
Sabi ko, naalala ko yung prayer ko kanina. Sabi ko, parang hindi ito ordinaryong gabi lang. Siguro yung iba parang iniisip mo ordinaryong devotion lang to. Pero nakita niyo po yung kilos at galaw ng Panginoon. Siguro hindi para sa iyo itong topic na to, pero hindi ibig sabihin wala na siyang gagawin sa live stream. Kasi po, may mga kinakausap siya. May mga binabago siyang buhay. May mga kino-convict siya ngayon. At parang ngayon ata, ang daming mga hinihipo ng Diyos ngayon, no? Ang dami na pala na... sabi ni Melsten, house renovation, answer prayer po. Ilang years din siyang, wow. Mas marami pa rin binibigay ang Panginoon kaysa sa mga bagay na hinihingi natin. Mas marami siyang binibigay kaysa inaalis. Amen po ba? Sarap pag-stay lang dito, no? Kaya yung point number 3, ito point number 3. Yung point number 2, persistence builds our faith. And number 3, God always gives what is best. God always gives what is best. What is best? Pinapakinggan po ng Panginoon yung mga sincere prayers po natin, but always with His perfect wisdom. Tinapos po ng Panginoon ni Jesus ang talinghaga po na ito by saying, sabi dito, ano yung pagkakasabi ni Jesus? Pakinggan nyo po Sabi ni Jesus dito sa talinghaga, sinong ama sa inyo ang magbibigay ng bato sa anak na humihingi ng tinapay? Kung humingi ng isda, ang ibibigay ba niya sa kanya ay ahas sa halip na isda? Kapag siya ay humingi ng itlog, bibigyan ba niya siya ng isang alakdan? Ito po yung sinabi po dito. Well, a loving father doesn't give what harms his child. Wala pong ama na magbibigay po ng isang bagay na ikakapahamak ng anak. At ganun din po sa atin. Mga kapatid, God will never withhold what is truly good for us. Hindi po ipagkakait ng Diyos ang mga bagay na makakabuti para sa iyo. Hindi ipagkakait ng Diyos ang kagalingang inaasam mo, ang kapayapaang hinihingi mo. Hindi ipagkakait ng Diyos ang kaligayahan ng puso mo kung ito ay nakaayon sa kanyang kalooban. Kung merong paghihintay man, hindi ibig sabihin hindi na mangyayari. Inihahanda ka lang ng Diyos kung ano ang makakabuti and what is best for you. What's best for you? Amen. God has always something better for us. God sees what we cannot see. He knows the future we cannot know. Ang tingin natin hanggang dito lang Ang tingin ng tao yung nakaraan at ngayon lang. Pero ang pagtingin ng Diyos mula noon, ngayon at ang kinabukasan, alam ng Panginoon ang mangyayari sa atin. Alam ng Diyos ang makakabuti para sa iyo. Alam ng Diyos ang best para sa iyo. Kaya kahit pa ang sagot ay maaaring iba sa expectation natin, pwede tayong magtiwala sa puso ng Diyos na nakakaalam kung ano ang higit na mas nakakabuti para sa atin.
pwede tayong magtiwala sa puso ng Diyos sapagkat alam niya ang noon, ngayon at ang kahapon. Alam ng Panginoon ang lahat. God always gives what is best for you. God is too loving to give us something that would ultimately destroy us. Ibibigay ba ng Diyos ang ikakapahamak natin? Ibibigay ba ng Panginoon ang mga bagay na alam niya na makakasira sa atin? Ang gusto nga ng Panginoon ay muling manumbalik ang relasyon natin sa Kanya. At gumagamit lang siya ng mga circumstances, ng mga tao. And yes, sometimes may mga shakings na mangyayari sa buhay mo. Pero sa dulo nun, restoration. Sa dulo nun, peace, joy, love. So let us trust the heart of God. Let us trust the heart of God. Amen. Thank you, Jesus. So point number 1, God welcomes bold prayers. Point number 2, persistence builds our faith. And number 3, God always gives what is best. Ito pong parable na ito o itong talinghaga po na ito reminds us that prayer is not a last resort. It is our greatest privilege. Alam niyo po, sa bawat paglapit sa Panginoon, isang pribilehiyo. Sa bawat paglapit po sa Panginoon, hindi ito last resort na kapag may pinagdadaanan ka lang tsaka kalalapit sa Diyos. Hindi po. Hindi ito yung huli nating ginagawa. Ito yung una nating ginagawa, mga kapatid. Prayer is not a last resort. It is our greatest privilege. So God is not a distant Father. He is not annoyed by our prayers. Ang gusto ng Panginoon na gawin mo, ikaw ay humingi sa Kanya. Hanapin siya at kumatok ka sa pintuan ng kalangitan. Sa lahat ng mga taong nanonood, may ilan sa atin tumigil ng manalangin. I want you to realize this, brothers and sisters. May mga tao ngayon, tumigil ka na sa pananalangin. Kasi parang ang iniisip mo, wala namang nangyayari kahit pray ako ng pray eh. At this very moment, Jesus is saying, ask and you shall receive. Huwag kang mapagod humingi. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be open. So keep asking, keep seeking, and keep knocking. Lahat po ng mga prayer na ino-offer natin in faith, alam niyo po, naririnig ng Panginoon ang lahat. Nakakaabot po ang panalangin natin sa trono ng biyaya ng Diyos. Huwag mong hayaang mapatahimik ka. Huwag mong hayaang mapahinto ang panalangin mo sa mga kasinungalingang naiisip mo na hindi nakikinig ang Diyos, sapagkat ang totoo, nadidinig ng Diyos ang panalangin mo. God is listening. Amen? For our conclusion po, heaven's door is never locked
to a child who keeps knocking in faith. Don't stop praying. Your answer may be closer than you think. Walang bukas na pintuan, walang nakasaradong pintuan na hindi kayang buksan kung tayo po ay mananatiling kumakatok dito. Pagbubuksan po tayo. Amen. Pagbubuksan po tayo. Sapagkat meron tayong mabuting Diyos na nakababatid ng lahat ng atin pong mga pangangailangan. Thank you, Lord. Gusto ko lang patutugin ulit tong grace. Yeah, I wanna play this song once again. Before we pray. Thank you, Jesus. Yan. Alam niyo ba itong kanta na to? Pinatugtog ko na kanina. God bless you po, Ate Casey. Amen. Amen and amen. Meron tong isang... Teka lang ito, this one. Okay, sige po, pakinggan muna natin tong song na to. Before I pray, mga kapatid. Okay? So this song really speaks into my heart. And so pakinggan lang natin yung message. This is the acoustic version of Grace by Laura Story. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me, these great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me. You hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you
down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Kahit po gaano tayo lumayo sa Panginoon, You are God is so patient with me, with us. Lord. God is so patient. Jesus, for your love. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Amen. Ang daming mga panahon po na nagtatanong tayo sa Panginoon. Diba? Ilang beses tayong nadapa. Aminin natin. Ilang beses tayong halos sumuko na, sabi ko nga sa inyo may mga tao ngayon tumigil na silang manalangin. Tumigil na silang manampalataya. Kasi parang wala naman nangyayari Ilang beses na tayo na nag-alinlangan, ilang beses na napakadaming mga pagkakataon na po. Siguro nga po ngayong gabi parang may mga nagpaplano na tumalikod na talaga sa Panginoon. Baka ngayong gabi nga, di ba? May mga nagpaplano na what if mawala na lang ako? Sobrang bigat ng mga pinagdadaanan sa buhay. Pero anong sabi ng Lord? Anong sagot niya? My child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Hindi naman naghahanap ang Lord ng perfect. Hindi naman naghahanap ang Lord o hindi kanya hinihintay na maging maayos agad-agad. Ang gusto lang niya, lumapit ka. Magpatuloy ka pa rin. Seek His face. Keep asking, keep seeking, and keep knocking. Uulitin ko po, keep asking. Humingi ka pa rin sa Diyos. Kung kailangan mo ng lakas, humingi ka sa Diyos. Keep seeking. Kahit hindi mo man feel,
hanapin mo pa rin ang kalooban ng Panginoon. And keep knocking. Ang maganda sa nangyari po dito sa parable na ito, pinagbuksan siya ng kanyang kaibigan. At ngayong gabi, handa rin pong magbukas ng pintuan ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Nahihingi, hahanapin, at kakatok. May nagtanong na naman ulit. Kahapon may nagtanong, bakit ang unfair ng Diyos? Ang sagot ko sa kanya kahapon, talaga ba? Unfair ba talaga si Lord? O baka dapat tayo yung unfair? Kasi nagawa niya lang ibigay ang lahat sa atin eh. Unfair pa ba yun? Pero ang tanong ko, ikaw, nabigay niyo ba lahat sa Panginoon? Ako nga eh. Or tayo, lahat tayo, hindi natin maibigay sa Diyos ang nararapat. Tayo nga, hindi natin mabigay ang lahat sa Panginoon eh. Puro kakarampot. Puro tira-tira. Tira-tirang oras. Tira-tirang panahon. Unfair ba ang Panginoon? Nagpakahirap siya para sa atin. Nagsakripisyo para sa atin. Unfair ba ang Diyos? Nung time na binuhat niya yung krus, unfair ba siya nung pinako siya doon? Unfair ba? Ang tawag natin doon sa 6 na oras na nakabayubay ang kanyang katawan. At sinong iniisip niya? Tayo! Na magkaroon ng kaligtasan. Sino ang unfair? Sino ang unfair? Kinwestiyon ba tayo ng Panginoon nung tayo nagkakasala tayo? Hello, Rex. Kahit anong gawin mo, bumibigat? Kasi ginagawa mo. Pinipilit mong buhatin ang lahat. Bakit hindi mo bigay sa Diyos yung mga kabigatan mo? Hindi mo kaya mag-isa. Hindi natin kayang mag-isa. Ibigay mo, isuko mo lahat ng mga bigat mo. Kaya tayo nabibigatan kasi pinipilit nating buhatin mag-isa. Kasi pinipilit natin na kayanin mag-isa. Ibigay mo sa Diyos. Pagkatiwala mo sa Kanya. Salamat po sa Panginoon kasi kahit ganito tayo minsan, ang tigas ng ulo natin, ang kulit-kulit natin, mahal niya pa rin tayo. Bait ni Lord, no? Di siya unfair. Di siya unfair. Napakabait niya. Napakabuti ng Diyos. Siya nagbibigay sa atin ng lakas para makapagtrabaho, para makapaghanap buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga pangailangan natin sa bawat araw. Kaya ka humihinga ngayon dahil sa Kanya. Unfair ba si Lord? Well, masakit kapag may mga nakikita akong ganong comment na sinisisi nila ang Diyos, bakit nagkaganito yung buhay nila. Sinasabi nila na, bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Hindi ako karapat-dapat. Mas maraming taong masasama kaysa sa akin. Yeah. Pero kung aalalahanin lang natin ang ginawang kadakilaan ng Diyos,
Sarap na palaging alalahanin po iyon. Sabi ko nga sa inyo, kung pwede lang na magstay na lang tayo dito no? Kung pwede lang. This is our safe space. Grabing kapahingahan yung nagagawa sa atin ito. Kung pwede hindi na matapos yung oras, di ba? Nandito lang tayo at mag-reminisce lang sa goodness ng Panginoon. Lahat po kayang solusyonan ng Diyos. Lahat po. Di ka nag-iisa. Pwede po ba mga kapatid na kayo mga nanonood po ngayon, hanap lang po kayo ng isa na gusto nyong i-bless ngayong gabi. Sa dinami-dami ng mga nagko-comment po dito, hanap po kayo ng isang i-bless nyo lang. Sige po, I will give you time. Yeah. Hanap kayo ng isa dyan na i-bless nyo. Sige po, kayong lahat, ilagay nyo po dyan yung mga prayer request nyo. Marami po tayo ngayon dito. Marami po magpe-pray sa inyo. May mga kapatid po tayo at hindi tayo nag-iisa. Mas magaan po kapag maraming nagbubuhat. Ngayong gabing ito, nais sabihin sa iyo ng Diyos, hindi ka nag-iisa dyan sa pinagdadaanan mo. Makakalaya ka. Mapagtatagumpayan mo. Hallelujah. Sige po, hanap po kayo ng isa na gusto nyo ipag-pray. Kahit simpleng i-bless mo po ang kapatid kong ito. Thank you, Lord. Dinggin mo ang panalangin ng aking mga kapatid sa platform na ito. Dinggin mo ang iyak ng kanilang mga puso, Panginoon. Ang lahat ng mga prayer requests na dumadaan sa live comment. Kanina ka pa po nandito, Lord. Nakikita mo po ang lahat ng mga sitwasyon ng mga kapatid kong nandito. Kilalang-kilala mo sila. Kilalang-kilala mo sila, Panginoon. So we just wanna thank you, God. For tonight, lahat po ng mga nag-pray, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga pagpapalang nire-release nila ngayong gabing ito. At sa lahat ng mga pinag-pray, Lord, I pray na matanggap po nila yung kasagutan ng kanilang mga panalangin. Thank you, Lord. Salamat. I just want to speak special blessing po sa kila Ate Casey po, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kapatid at kay Brother Je, waiting for New Zealand visa approval. I pray for you, God's favor be upon you. Maging maganda at mabilis ang proseso. Hindi kayo madedenay. In Jesus' name, my faith and our faith, you will be approved for that. Assignment ng Lord sa inyo yan. So, it's a yes and amen. For the glory of God. In Jesus' name. I also want to pray for doon po sa pamangkin ng kasama ko sa bahay ngayon kila John. I pray for Amara. Panginoon, na balian po siya ng buto. Panginoon, at kailangan niya pong operahan. Itong 4 na taong gulang na ito na bata,
I pray, God, na kumilos po kayo sa Kanya at maging successful po yung operation at i-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan. In Jesus' name. At sa bawat isang prayer request, Panginoon, ito po ay pagkaloob mo sa bawat isa sa iyong tamang panahon, sa iyong kalooban, maganap ang lahat ng ito. Palayain mo ang aking mga kapatid na bihag po ng adiksyon, ng bisyo. Palayain mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng bagong direksyon sa buhay na ito. Dalhin mo kami kung saang lugar mo kami nais nandoon. Take us to places you want us to be, Lord. In Jesus' name. I pray na patuloy mong samahan ang lahat ng mga pagsisimulang gagawin namin, Panginoon. Kung may mga sisimulan man ng aking mga kapatid, Panginoon, bless mo sila. Bless the works of their hands. Hallelujah. I-bless mo rin po ang mga nag-struggle po financially sa hirap ng buhay ngayon. Panginoon, nagiging desperado po. Nagiging desperado po kami, Panginoon. Sometimes may mga desisyon kami hindi na namin napag-iisipan. And so I pray, God, may you open the windows and floodgates of heaven and pour out your blessing sa mga kapatid kong nandito at nangangailangan. Hallelujah. Pagpalain mo po sila. Pagpalain mo po sila. Maging ang kanila pong kalusugan, Panginoon, ay huwag mong pabayaan. Bigyan mo kami ng malakas, malusog, mahabang buhay. Panginoon, malayo sa sakit at karamdaman. In Jesus' name. I pray for God's healing to flow. God's strength to flow. From the crown of our head to the sole of our feet, God. Pinalakas mo na kami. Pinagaling mo na kami. At pinagpala mo na kami, Panginoon. Ngayong gabing ito, kami po ay matutulog ng matiwasay, ng payapa. Panginoon, I rebuke the spirit of nightmares in Jesus' name. Wala pong mananaginip ng masama. Walang babangungutin, Panginoon. Give us your God-given dreams, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. At sa araw po ng bukas, kami po ay masiglang babangon. At sa pagmulat ng aming mga mata, una kaming magpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Thank you, God, for answering all our prayers. I-bless mo lahat ng mga kasamahan namin sa community na ito. I-bless mo lahat ng mga tribe leaders, ang mga members. I-bless mo ang mga intercessors. I-bless mo ang mga mission partners, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Maging ang aming mga pamilyang nire-representa. Panginoon, nawa ay madatnan mo kami sa iyong muling pagbabalik, na kami po ay tapat na sumusunod, nagmamahal at nagtitiwala sa inyo until your second coming, until the rapture of the church, God. Wala pong maiiwan sa amin, Panginoon. Magpapatuloy po kami hanggang sa huling pintig ng aming mga puso, hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Ibibigay namin sa iyo ang lahat-lahat. At magpapatuloy po kami, Lord, na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako, Panginoon. Until the whole world knows that Jesus lives, there is salvation in your name, O God. Maraming mga tao pa ang makakilala, Panginoon, sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Salamat po. Tinanggal mo na ang kabigatan, tinanggal mo na ang takot, tinanggal mo na ang pag-aalala, Panginoon, payapang payapa.
ang amin pong mga puso. Salamat sa bagong buhay, salamat sa pag-asa, salamat sa panibagong sigla at kalakasan, Panginoon, at mainam na po naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang atin pong Diyos na buhay. Praise God! God bless us all. And that concludes our evening devotion, mga kapatid. Announcements po. Tuloy-tuloy pa rin po ang atin pong donation drive. Tayo po ay in partnership with Life Mission. Mga kapatid, nag-chat po sa akin yung pastora namin. Teka lang po. Baka nanonood sila Pastora Hazel, sila PH. Yan. So, yung ano po natin, yung nalikom po natin ay yan. Gagamitin po natin sa Barangay Lipol, Balot Island at sa Davao Occidental. So, tayo po ngayon ay nakalikom na ng almost, 27K plus, ganyan. 27K plus. At sa bawat isang pamilya ay bibigyan daw po sila ng 1,000 pesos na laman ng goods. Yan. So, meron tayong 27 families na mababahaginan po ng tulong dahil po sa pinagsama-sama nating pagtutulungan. Amen. At pwede pa po kayong humabol. So, 1,000 daw po per family yung laman po nung ayuda or nung package na ibibigay po natin doon sa mga talagang nasalanta po ng lindol. Hindi lang po kasi sa Jensen. Actually, sa Jensen daw po ay marami na pong tumutulong. Pero dito, sa Barangay Lipol, Balot Island, Davao Occidental, ay konti pa lamang po yung mga naipapadalang tulong. Pero affected din po sila ng lindol. So, kung nais nyo pong tumulong pa, mga kapatid, pwede pa po tayong humabol. By next week po ay isasarado na po natin ang donation drive natin by next week dahil ibibigay na po natin sa kanila. Okay po? And another announcement po, sa July 25 will be our first anniversary online community natin, pero face-to-face po tayo, mga kapatid, na magkikita-kita sa July 25 dito po sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. So, pwede po kayong mag-join. Amen po ba? At magpa-water baptize sa July 25. And on August 2 will be the opening of Cornerstone Community Church, Santa Maria, Bulacan. Palakpakan natin ng Lord. Salamat po sa lahat ng mga prayers nyo. Salamat po sa patuloy po na pagtulong at pagsuporta po sa akin. So, ito po ay para sa gawain ng Panginoon at gagawin po natin ang atin pong makakaya with the best that we can po para i-share ang gospel dito po sa lugar po na ito at kung saan pa ako gagamitin ng Lord, kung saan niya pa ako tinatawag. And I know po na kasama po kayo doon, mga kapatid. This community na binuo ng Panginoon, mga kapatid, meron po kayong parte dito. At balang araw, alam ko po na kayo rin ay gagamitin ng Diyos. So, be faithful in season and out of season. Okay? Ano pa bang announcement natin? Tomorrow po will be our intercessors training. Kung gusto niyo pong mag-join as part of our intercessors group, kindly message Ate Fel. And if you want to join our group chat, kindly message Ate Candy. Ilan nga yung new followers natin kaninang umaga? Natatandaan nyo? Record-breaking kung ilan. Yeah, maraming salamat po. Thank you so much for all your prayers po. So, para nasa 400 plus, no? Yan, message lang kayo kay Ate Candy. 460. Alam nyo ba na ngayon ay new followers natin ay 446 na? Grabe, palakpakan natin si Lord. So, kung hindi pa kayo naka-follow, follow na po kayo and kindly follow din po our social media accounts sa FB at sa YT po natin para mabalikan nyo po yung mga previous devotions natin. Yan. So, kung hindi pa po kayo naka-follow, kindly follow this account, join our TikTok bulletin board, mag-message po kayo kay Ate Candy if you want to join our group chat, mga kapatid. And praise God po sa 1,000 viewers kanina.
To God be the glory. Ako po ngayon ay from Cornerstone Community Church. Yan po, dyan po ako ngayon. Praise God. So, magsisimula po tayo ng gawain dito sa Santa Maria, Bulacan. Amen. Praise God. Grabe, no? Sa isang live, 400 ang nadadagdag. Grabe, iba ang kilos at galaw ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wag na pong magpaiwan pa. Tuloy-tuloy for the expansion of God's kingdom here on earth. Pwede bang pakilagay sa live comment, count me in. Ibig sabihin, kaisa ako. Gusto ko na maraming tao din ng maligtas at makakilala sa Panginoon at ipapagamit natin ang ating buhay para sa Panginoon lamang. Count me in, Lord. Count me in. We are all part of this heart-to-heart community and see you again tomorrow for our morning devotion at 9 a.m. po, mga kapatid. Bukas na bukas po yan. So, tayo po ay nasa Proverbs chapter 3 na po. Ang daming wisdom sa Book of Proverbs, kaya huwag kayong mawawala. Bukas ng umaga. Okay? Proverbs chapter 3. Amen. So, maraming salamat po for joining us. This has been Heart to Heart Talks or Heart to Heart Evening Devotion para po sa kapurihan ng Panginoon. At magpapaalam na po tayo. Kahit parang ayoko pa, pero kailangan natin dahil kailangan magpahinga dahil may devotion pa bukas. So let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. I love you all with the love of the Lord. Yes po, 9 a.m. po tomorrow. Join po kayo ng GC ha. Join kayo ng community. And again, kung hindi pa kayo naka-follow, click and hit that follow button dyan sa taas. At i-message nyo na ngayon si Ate Candy or si Ate Charis. Okay, maraming salamat po. Thanks so much for joining us. Maraming salamat po sa pagsama hanggang ngayong oras na ito. Amen. Opo, katatapos lang. Praise God. Maraming salamat mga kapatid and see you again tomorrow at 9 a.m. God bless us all. God bless everyone. Shalom. Shalom. And good night. God bless po. Opo, water therapy. Inom ako ng tubig mamaya. Mga kapatid, 2 na lang. Nag-460 na tayo ulit. Praise God. 460 new followers. So tandaan nyo ang record-breaking natin, 460. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow na kayo para mag-461. I think that's the new record breaking natin. Basta yun. So yan, 461 na. Praise God. So maraming salamat po. Let the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. I love you all with the love of the Lord. Too big. Sa gabi po, around 8 to 9. Sisimula po tayo niyan. At sa umaga po, 9 a.m. Join kayo sa group chat para updated po kayo. Okay? So, God bless everyone. Ingatan po tayong lahat ng Lord. Grabe. Ang steady natin, 900 viewers ngayong gabing ito. Steady yon, 900 viewers. So, maraming salamat. God bless everyone. For the glory of God. God bless. God bless po lahat ng mga naapektuhan po ng lindol. Ingatan at protektahan po kayo ng Diyos. Paalam. Shalom, and good night. Paalam. Sabay-sabay po tayo magpaalam sa isa't isa. We'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless. And see you tomorrow, 9 a.m. Paalam. Good night. Good night po, Ate Sarah. God bless you po. Love you all. God bless.